our beloved Boss Mike Cervera. Unawain nyo na lang mga kababayan ko ha. Sabi rito sa caption, President Xi Jinping, said 48 years ago, I remember your father, the friendship between China and Philippines. Naalala mo pala yun eh. Kayo, marami namang naitulong ang Pilipinas sa inyo kahit papano. Sadya nga lang yung mga Pilipino, aminin nyo na, naging sadot, tamad, naging kampante. Akala mga kababayan, hindi na matatapos ang kasaganahan ng alin ng bansa natin. Kita nyo ano nangyari sa mga Pilipino, naging tamad eh. Naging paisi-isi, naging umasa na lang sa mga magulang na mga mayayaman nung araw. Ang mga Pilipino noon, mga don-donya, marami yan, marami. Diba? Ano nangyari? Dahil hindi natuto, ito maging aral sa inyo. Dahil hindi natuto yung mga anak-anak nila, yun yung mga magulang natin, mga kababayan. Yung mga lolo't lola natin, mga kababayan ko. Ayan. Aga-aga mo kasi, boss. Kukuha nga ng visa si Takero. Sasamahan ko. Bago ipakulong ni Sarah to. Alam mo, sa susunod, Laila, hindi na kita kukulitin. Nagkukusa ka naman, di ba? Di ba? Pero kung dadagdagan mo yan, para sa amin ni Takero, kasi sa akin, kulang na kulang yan eh. Kulang yan. Pero thank you na, sabi ni Takero. Di ba? Tulad na sinasabi ko, marami na tayo na itulong. Nung araw, mga kababayan, mga Tsekwa, namumulot lang ng basura dito. Karamihan ng mga junk shop noon, pag-aari, Tsekwa. Sabi nga ng mga kababayan natin noon, pag Tsekwa, mabaho. Alam niyo yan. Diba? Niloloko pa nila. Saan ka pupunta? Kay Incheck Beho. Diba? Diba yun ang mga ano nyo? Kay Incheck Beho. Ngayon, tignan nyo naman mga kababayan. Naglalaway kayo ngayon sa mga Filipino-Chinese. Makikinis, mapuputi. Diba? Makikinis, mapuputi, mababango. Samantalang nung araw daw mga kababayan, ultimo, pamahid sa mga kilikili nila mga kababayan, wala, hindi bumibili. Bakit? Kaysa daw ibili ng pamahid, sa kilikili, gagawin pa nilang puhunan para dumami. Tama? Ganun ang mga Tsekwa, mga kababayan ko. Bibihira na gumastos kasi ang iniisip, magparami ng pera. Ultimo para sa sarili. Hindi bibili. Kasi iniisip, paramihin muna yung pera na ipambibili. Kaysa yung unahin yung sarili. Tignan nyo, naging successful sila. Sino ang mga amo na? Mga Pilipino. Sino ang mga amo? Mga Pilipino. Mga tauhan, sino? Mga, Incheck. Diba? Nasa likod ko? Wala naman tao sa likod ko. Wala. Eto na. Pakinggan natin tong mukhang binobola pa si Pangulo. 这是你就任菲律宾总统后首次访华，也是你首次正式访问东盟以外国家。你还是今年中方接待的首位外国领导人。48年前，你的父亲同中国老一辈领导人。Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo? Sabi ni Xi Jinping, naalala ko pa nung araw
na ang mga Chinese ay, nagiging OFW sa Pilipinas. Sa totoo lang, marami naman talagang namamasukan. Di po ba? Ay, mga kababayan, yung mga gumagawa ng bihon, siomai, mami, gumagawa ng mga sapatos, ng mga payong, mga inchik yan. Tama? O, kita nyo mga kababayan ko nangyari. Pero eto, matindi. Oo, sabi nga ni Xi Jinping, iba nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 洞察时局，顺应大势。Sabi mga kababayan, wala daw binatbat si Digong kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naiintindihan ko eh. Naiintindihan ko ha. 共同做出了 gunggong na raw kayo kapag binoto nyo pa si Sara Duterte. Ayan hindi nyo narinig? Gonggong na lang kayo kapag binoto nyo pa si Sara Duterte. 中非建交的历史性决定。 mag-isip-isip daw kayo ng marami. Sabi mag-isip-isip kayo ng marami. Tina-translate ko lang ha. Tina-translate ko lang. Ayan sabi ni tama. Sabi ni Manong, tama. 你本人也参与见证了期间。 narinig nyo? Sabi, pumili na lang kayo ng pwedeng ihalili kay Bongbong Marcos. Marami naman dyan. Eka, pwede naman. Yung kanyang asawa. Wag lang daw yung idol ni Jojo, baka maubos na. Wag lang daw yung idol ni Jojo tsaka ni Jai Sales. Ang piliin nyo, baka maubos lalo ang pera ng Pilipinas. Eto na. 一些重要的交往，对于那段历史佳话， kita nyo! Nakita nyo naman daw yung pamilya ni Digong. Mula kay Sara hanggang doon. Kanino? Kay Kitty. Putik na yan. Ano ba yung nakikita nyo? Na na magagawa daw para sa bayan? Si Pulong nga wala pang nagagawang batas eh. Di ba? Kung hindi ba naman daw kayo gunggong, binoto nyo pati mga anak eh. Yung tatay nga hindi nakagawa ng isang batas kahit kailan. Tapos binoto nyo pa yung mga anak, ginawang congressman. Lang yan. Mga kababayan naman 很多中国人至今耳熟能详，记忆。 nakakalungkot man daw sabihin, kung ganyan lang daw ang magiging pananaw ninyo, ay talagang walang pupuntahan ang bansang Pilipinas. Ibang klase. 这份情谊弥足珍贵。 kita nyo? Kung hindi lang daw, binenta ni Digong ang West Philippine Sea, hindi naman daw nila ipipilit yung kanilang karapatan. Kapag ka nabili na. Kapag binenta na raw. Doon naman daw yung kanilang pinanghahawakan eh. Binenta na pala ni Digong eh. At binabawi nyo pa. Parang ganun. Bakit nyo pa binabawi? Kaya hindi tayo nagkakaunawaan. Siyempre, nabili na namin. Tapos, gusto nyo bawiin. Di ba mga kababayan gago kasi itong si Digong eh. I have been looking forward to these visits. We have to show Ayan na. Si Manong pakinggan nyo and demonstrate to the rest of the world how important the relationship is between Philippines and China to both our countries. Yun, mga kababayan! Diba? Ang galing. Alam nyo, ang galing na Ang galing ni Manong Bongbong makipag-usap, Kuhang-kuha yung atensyon ni Xi Jinping,
Oo, sinasabi, mga kababayan, pag-usapan na lang daw ng lahat ng pwedeng pag-usapan at idaan sa maayos nang makita itong mga leader ng mga bansa na tayo'y nagkakaisa. Di ba? Mga tuloy. Your remembrances of even my little part that I played in the opening of relations between China and the Philippines. It has now become my responsibility, but certainly my privilege, to be able to continue on that legacy, to continue to promote the friendship between China and the Philippines. Galing din ni Manong talaga mang-uturin, Bang klase, Ito mga kababayan ang hindi maintindihan ng mga bobong DDS, na hindi nila alam, mga kababayan, ng mga leader ng mga bansa, mga politikong tao yan. Kaya kung ano yung ginagawa, kahit na visit sa inyo, nakangiti pa rin yan. Ganon! Diba? Ang tanong, mga kababayan ko, ang tanong, kakayanin ba ni Sara na harapin itong mga tao na ito? Na hinaharap ngayon ni Manong Bongbong? Kakayanin ba? Pero mga kababayan ko, si Takero, kanina pa to yamot na yamot, ano na natin to, skip na natin, baka kung ano pa masabi ko. Baka mamaya makansela yung mga visa ko. Tingnan nyo naman, eto na, tingnan naman natin tong pinagyayabang ng mga DDS. Pakinggan nga muna natin. Sige, tuloy na. To continue to bring our peoples closer together and hopefully with the problems and challenges that we... sabi ni Manong, hindi ako ban. Ang sabi ni Manong, kailangan daw maging close yung ating mga mamamayan. Tayo yon at mamamayan nila. Kaya nga marami akong friendship ng mga Tsekwa. Diba? Yung mga kanegosyo nating mga Tsekwa, friend kami, wala kaming pakialam sa pinag-uusapan ng mga leader ng bansa. Labas kami dyan. Face in the next few years. Strengthen the partnership with the People's Republic so that that partnership that will keep us stable, that will keep us strong, and keep the region as still the driving force behind the new global economy. Kita nyo? Tanong, dito naman tayo. Yan kita nyo naman makipag-usap si Manong. Kahit mag-isa lang siya, pumaroon. Dalang-dala tayo mga kababayan, nakaka-proud na kaya tayo na i-representa ng isang Manong Bongbong. Di ba? Yung po mahalaga Kaya ka bang i-representa sa ibang bansa, sa world leaders ng iyong presidente? Tanong ko sa inyo, pag si Sara naging presidente, kaya ba kayo? Baka gaganong-ganon yun. Day, ikaw na nga lang sumagot, Day. Baka gumanong-ganon yun dun. Nakakahiya, di po ba? Day, ikaw na lang sumagot sa kanya, Day. Kasama mga kababayan si Suleika. Suleika, ikaw na sumagot. Suleika. Hindi marunong sumagot yun Our beloved Boss Mike Cervera.